Magandang araw mga kadiskarte. Yan, ako'y nagbubungkal ng lupa dahil ako ay magtatanim ng pitsay. So yan ang ginawa kong preparasyon. So napakatigas ng lupa dito sa amin dahil napakatindi ang init. Kung inyo napapansin ay umuusok. So pagkatapos yan ay akin ang pinulverize yung lupa at diniligan. So kung inyong gagayahin ito mga kadiskarte ay ang pagdidilig nito pagkatapos pulverize ay isang beses lang, wag nyong paulit-ulit na diligan kasi pag nabasa na yung lupa tapos diligan nyo pa ulit, yan ay magpuputik, so magsisiminto, so titigas uli yan. So yung espasyo lang po ng aking pinagtaniman ay medyo maliit lang po yan, sa gilid lang yan ng bahay. So ayan, binubunot ko na yung itatanim kong pitsay. So kung yung mapapansin ay malalaki na. So lumampas na kasi yan sa ano niya, sobra na yan 1 week. Ayan, so napakaganda ang pitsay. Kung kayo ay may balak na magtanim, napakaganda itong pitsay kasi itong pitsay ay nagmamaximum siya ng 30 days to harvest. So ayan, tinatransplant ko na rin yung pitsay. So maximum lang yung agwat niyan ng isang dangkal mga kadiskarte kasi para hindi siya mabansot, at kapag masyado namang malayo ay ano yung kanyang palapa. Yan. So diniligan na kapag kayo ay pagkatapos ng transplant ay nilalagyan ko yan ng takip na dahon ng niyog. So kapag kagabi tinatanggal ko, pagka araw naman binabalik. So 3 days after ng transplant, yun ang ginagawa ko. Pagka medyo nabuhay na ay yun na. So nag-a-apply ako ng fertilizer na tinunaw ko sa tubig. After yan ng 4 days na aking pagtatanim. So ayan, yan ay after 8 days yan mula ng pag fertilizer ko. So hindi nga pala ako nag-i-spray mga kadiskarte sa pitsay. Wala pong pesticide yan. Ano lang yan, yung synthetic na abono. So pwede naman gumamit ng ng organic, kaso nga lang kapag organic yung ating gamitin ay napakatagal ng proseso at matagal siyang ma-absorb ng tanim kasi ipaprocess pa yan. Yung hindi gaya ng synthetic, yan yung napakabilis. Kung gusto mong harvest agad, ito na yung gamitin mo. So ayan, nasa nasa 28 days na yung pitsay na yan na hinaharvest ko. So ako ay nag-harvest ng order lamang, hindi ako nag-harvest ng ng walang order kasi mahirap po i-dispose yan. So ako ay kinahiligan ko na talaga yung pagtatanim noon pa. Ako ay minulatan ko talaga nung sa farming talaga ako lumaki. Mahilig sa tanim yung aking papa, at noon nagtatanim din naman kami ng pitsay na pang maramihan kasi tickless talaga yung pinaglagyan. So ito, nagtatanim lang ako ngayon ng pitsay kasi yung akin talagang libangan na ginagawa ay ang paglalaot. Yun nga lang, sa panahon ngayon ay napakalakas ng amihan, sinabayan ng napakainit ng panahon, kaya hindi ako basta-basta makalaot kasi mahirap maglaot kapag malakas ang hangin, malakas ang alon. So habang naghihintay ng kalmada, ito yung aking ginagawa. Napakadali lang ito mga kadiskarte kung inyong gayahin ang pagtatanim kasi
kahit maghihintay ka lang ng panahon, yan, yung may pang-ulam ka na, kumita ka pa. So, maganda ho yan kapag gawin ninyo sa inyong bahay. So, maliit lang yan ng espasyo ng aking pinagtaniman. Kaya, konti lang yung aking tinatanim. Kapag naman to, yung pagkatapos harvest ay ang dagat ay hindi pa malutan, ay ito lang naman yung aking ginagawa. So, wala namang problema mga kadiskarte kung taniman ulit. So, hanggang 3 beses. Yan po. So, akin ang nilalagay sa plastic kasi i-deliver ko na yan sa mga pa-order ko. So, yan nga pala mga kadiskarte ay tumitimbang ng 4 grams hanggang sa kalahating kilo mga kadiskarte yung isang piraso. Yan. Kaya yung mga lugar kasi na merong kinukuha nila 15 days kasi hindi na raw mabinta kapag masyado ng malalaki. So, nagdidepende din yan mga kadiskarte kung saang lugar kayo. Kung hindi naman pihikan yung mga mamimili doon, ay mas maigi umabot ng 30 days mga kadiskarte kasi hindi kayo malulugi sa timbang kasi magma-maximum lang ito ng 3 puno yung isang kilo. Minsan 2 puno lang sa isang kilo. So, hindi kayo malulugi sa timbang. So, dito sa amin ay binibenta ko yan ng tag 70 to 80 yung per kilo ng pitsay. So, ayan. Yung ibang hindi ko binalot, dito lang yan sa malapit. Yan. Nagtitimbang yan ng 5 kilos ay 7 kilos. So, kahit lumampas na yan mga kadiskarte ng 30 days, ay wala namang problema. As long as hindi siya nagbulaklak, pwede nyo pa rin yung tuloy-tuloy na harbisin. So, ready to deliver na. So, thank you.